Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Nag-post ang Jakarta, Indonesia. Yes mga ka-Wonder, no? Alam naman natin yung nangyari dito sa ating bansa during the time of PRRD. Dinulog yan sa ibang bansa at maraming kumondena sa ginawa nitong si Duterte. Lalo na nung napakulong itong si De Lima, no? Na alam natin na wala namang kasalanan. Pero sa panahon niya, kahit wala kang kasalanan, pwede kang makulong. Pwede kang mamatay kahit wala kang kasalanan. So, dito sa post, no, ng Jakarta Post, isa itong parang news depot, no, na minsan kumukuha tayo ng mga info dito. Ay may nakapost dito ang sa Jakarta Post. No? Pero bago yan mga ka-Wonder, hinihiling ko na suportahan nyo naman yung ating YouTube channel. Kasi nakita ko marami pong nag-reviews pero yung iba ay hindi nakasubscribe. So, dyan sa baba, may makita po kayong subscribe button. Pindutin nyo po yun and then pindutin nyo yung bell. Then may makita kayong bell dyan, piliin nyo yung all. Salamat po. So, ito nga, no, yung post ng Jakarta, Indonesia. Sabi rito, what the Philippines needs is a genuine moral reckoning in schools, in media, in family, and politics. In other words, parang total reformation ang sinasabi nito. Yung mga nabanggit na yan mga ka-Wonder. Diyan kasi umiikot ang ating bansa. So sabi dito sa baba, no, may caption siya, why the Philippines needs de-Duterteification. Academia, the Jakarta Post. Pag naririnig natin yung mga salitang de, mga ka-Wonder, bawa, denounce, may mga prefix word na de. Alam na natin mga ka-Wonder, ang ibig sabihin niya ay i-down, away, i-alisin sa standard. So pag nakikita natin yung mga de na yan, ano? Sa English, alam na yan ng mga English teacher pag sinabing mga de. Okay? So deworming, ibig sabihin, alisin yung worm. No? Detox, ibig sabihin, tanggalin yung mga toxin sa katawan. So sinasabi ng post na to sinasabi na de-Duterteification. Ibig sabihin, alisin yung something na may connection sa Duterte. Ngayon, ano ba yung sinasabi dyan to be exact dito sa de-Duterteification? No? Sabi yan, mga ka-Wonder, totoo. Kasi ako po nag-research kung talagang ito'y legit. Kasi marami pong mga news ngayon na sinasakyan ng mga vloggers na without checking it, kanila pong sinasakyan na sometimes hindi naman pala totoo. So upon checking, I discovered and I confirmed na nga ito nga ay pinost dito sa isang Indonesian newspaper. Ito ay pinablish at isa itong artikulo or article mga ka-Wonder dyan sa Jakarta Post. So nung March 3 pa actually ito na post, na ang sinabi ron na tanong, why the Philippines needs de-Duterteification. Alam niyo po yung salitang yan, nag-derive po yan dun sa panahon. Alam natin na masidhi na inoppressed itong mga Hudyo. Nagkaroon ng anti-Semitic. Hindi lang yan, halos kinasuklaman ang mga Hudyo ng mundo. No? At mapalad tayo dahil isa tayo. We stood for Jewish people. Actually, ang iba niya nagpunta rito sa atin. No? Alam natin yung naging influence, naging impact niyan. Hindi natin pwede banggitin mga ka-Wonder kasi baka ma-quote tayo ma-call out tayo ni YouTube. Ni Adolfo. Yung alam nyo na, may bigote rito. No? Yung nagpauso ng, magsuot ka nga lang dun Yung parang cross na ganon. Yung swas, tik ka. Ayan. Yung tawag doon. Mostly, ang pagkaka-describe doon is hate. Parang ganun, So, inaalis yan. Yung sistema na yan during the post. Ikalawang digmaan, magdaigdig na kung saan naging powerful itong Aliman. At nagtulong-tulong nga yung mga bansa. Alam natin, yung Russia, yung US, at yung iba-ibang bansa para wasakin iyan. At nanatili po yan hanggang ngayon, yung may mga ganyang klaseng history na nag-e-echo siya. Minsan dala-dala pa rin yan ng tao yung ganyang ugali. Kapag nakakita siya ng Hudyo, gagalit siya. Kapag may nakita siya, kahit di Hudyo, kahit ibang tao, nandoon yung spirit niya. Na tila isang sumpa
na inalin tulad nga yung denazification dito sa Dutertification. Ibig sabihin yan, alam na natin yung former president ng ating bansa. Alam naman natin yan, ito ay natutukoy dun sa former president ng ating bansa. At ito ay konsepto na nag-i-involve yung mga bagay na institutional reform. Na ma-reform yung ating institution. Yung puso nga natin na loving and caring, napalitan eh. Okay ba kayo sa EJK pagpatay? Oo, okay ako dyan. So nawala yung yung pagkikare mo, yung simpatiya mo sa tao. Napapalitan ng hatred at galit dahil sa impluwensya nga nitong Duterte. So kailangan natin i-strengthen yung justice system natin. Alisin na natin yung effect ng Duterte na kailangan palakasin and then i-review yung mga policies from the drug war gaya ng ginagawa ng Pangulo ngayon. Tinuloy yung drug war, Pero hindi kagaya ng ginawa ni Duterte noon na ang daming natigok pero yung mga nasabat hindi naman ganun kalaki sa nasabat sa panahon ni PBBM. Ilang bilyon po mga ka-wonder ang layo ng agwat at halos zero casualties. Sabi nga ng kasabihan, jail the pusher, save the user. Sa panahon niya, hindi. Tigukin ang pusher at yung mga user, natitigok din. Kasi sabi nila, etong si Kian, addict naman niya, kaya deserve niyang matigok eh. Ganun na, nagiging principle. Kaya kailangan i-review yung policy ng drug war na yan na masamang epekto na iniwan nitong si Duterte. And then yung investigating alleged abuses of power. Alam natin na pag may nasilip, kagaya dyan sa mga magnetic lifter, ilan dyan, sabi ni Guban, na tinatigok. At yung iba-iba pa, pag nakitang humarang, kagaya nitong binuksan yung kanyang bank account, pinatanggal niya agad na siya nga magiging witness. Ang dami, mga patayan at anumang mga everyone who stood his way must be eliminated. Parang ganun ang nangyayari. So yung kanyang plano, at all costs dapat mangyari. Parang ganun po ang nangyayari. Ayon kay Senator Trillanes. So isa pa, yung political culture change. Let us move away from the confrontational rhetoric. Yung laging, huli ko yan, patayin ko yan, ubusin ko kayong lahat. Lahat puro bayolente, puro kayabangan. Pagdating naman dun sa dahig, sabi niya, yung mga ICC niya, sipain ko pa yung mga ganun. Pagdating naman dun, halos maihi sa pantalon. Minsan yung yabang lang para ma-impress yung sarili sa mga tao, makapagyabang. Pero hindi naman pala totoong matapang. Minsan nakita natin dyan, naghahamon. Kung ano-anong mga sinasabi, pero hinahamon sa boxing, hindi naman sumipot. At yung red tagging, nauso yan mga ka-wonder. Yung mga gaslighting na yan. Yung mga political intimidation na yan. Alam mo, kahit joke, asan ba rito yung meron ba ditong media, meron ba ditong Commission on Human Rights, parang kahit sabi mong gano'n ang style, sa personality mo, it could be intimidating. So, tanggalin na yung mga lumang anino ng Duterte. Kaya nga kailangan i-Dutertification na natin yan. At isa pa dyan, dagdag dyan yung accountability. Nakita natin yung accountability. Okay, accountable naman siya. Inako niya naman. Kaya nga nandun siya sa dahig. So, yung examining controversial actions ng Duterte administration, especially related to anti-drug campaign, na nagmukha ngang sinamba ng mga DDS. Doon lang sila nakafocus, mag-detail sila ron. Hindi na nakikita yung iba pang mga aspeto. Yun lang. Kapag tinanong mo, oo na, maraming namatay, maraming nagbago sa amin, maraming hindi na nakita ka, wala na nagdadalis, kung ano-anong mga, doon lang sila nakafocus sa isang side, nakalimutan ng iba. Sa tingin mo, lalago ang bansa. Kung doon ka na nakafocus sa isang bagay na yan. Look at PBBM. Lahat ng department, lahat ng aspeto, tinuunan niya. At hindi niya tinalikuran yung drug war. Look, kung gaano kalaki ang difference, ilang bilyon ang nasabat with almost zero casualty. So yun yung sinasabing alisin yung mga Duterte spirit na naging influensya. Tapos tatakbo pa yung kanyang anak. Huwag mong subukan. Na ayaw nga ng military, sabi nga ni Trillanes. Ayaw ng sundalo. Bakit? Pro-China yan eh. It's a big no sa mga militar. Kahit daw yung mga retired military, sabi ni Trillanes, ayaw din sa kanya. Maraming ayaw. Nasusurprise tayo, ba't ang daming mga messages sa Facebook? Yun po yung mga trolls at saka mga
program, nakaregister sa mga cellphones na nakikita natin. So yung mga yan, dapat maalis na yung ganyang spirito at palitan ng pagkakaisa. Kaya nga kay PBBM, pagkakaisa Kahit kaaway, makipakiisa, magkakaisa. Ang ganda ng resulta mga ka-wonder, yung mga pink, dilaw, nakaisa sa Marcos. Di ba? It has been a long-standing dispute between the dalawang apelyido, Aquino and Marcos. Pero PBBM was able to unite. Nilalapitan niya. Walang kaaway. A friend to all and enemy to no one. Yan ang gusto ni PBBM. So yung accountability niyan, dapat yung mga critic o yung mga pagiging kritisismo ng spirito na yan, kailangan alisin yan. No? Bakit? It is politically biased language. No? Nakita natin dyan, minsan kinikis-kis niya yung mga babae sa publiko. Yung pamura-mura. Yung mga pagsumpa-sumpa. Nagiging norm na ng society. Yung pamura-mura dito sa ibang presidente, patayin ko kayong lahat, subukan nyo, yung mga threat, no? Yung mga kamay na bakal na in-institutionalize niya. No? Hindi ko naman sinabing naging batas. Kumbaga parang ninormalize niya at yun ang naging kaisipan nitong mga tao, lalo na yung mga nasa laylayan. Na, nakakita tayo ng magkagaya natin na medyo brusko at astig-astig. No? Hindi yun ang gusto ng tao. Hindi doon nasusukat ang pamantayan ng norm ng society. Meron tayong standard na sinusunod. No? Otherwise, magiging bugoy lahat ng Pinoy. Mamanahin ng second generation. Sabi nga nitong si Vice Ganda, nananawagan siya rito sa mga Gen Z. Totoo naman Sa interview ko, Gen Z, ibang sagot No? Ibang-iba ang sagot nila. No? Akala mo, Dota lang alam yan, manood ng mga telenovela, mga Korean drama. Hindi. Matatalino ang mga bata ngayon. They may have not experienced, mga ka-wonder, yung toughness na in-experience natin nung maliliit tayo dahil nagluksong baka tayo, luksong tinik, nasa kalsada tayo, patintero, syato, akyat sa puno, kung saan-saan, anong pinagagagawa natin, more on physical activity. Hindi na naranasan ngayon yan. But up here, malalakas sila mga ka-wonder. Kaya yung nag-bash na mga you're weak, alam natin na the real strength comes from here first. Down to the system of your body. Hindi lang yung lakas agad na sa boxing kapag puro lakas ka at ginagamit-gamit mo, eventually magwo-worn out ka. Yung isa naman, tinitipid niya yung kanyang strength, yung power. Counter lang siya sa'yo hanggang sa manghina ka, susuntukin ka sa katawan para ibaba mo yung depensa mo at maubusan ka ng hangin at manghina ka. Gumagamit nito. Now, which one is weak? Diba? Yung nagpo-post ng malaki, macho, malakas. Hindi po yun ang gusto natin mga ka-wonder sa ating mga kabataan ngayon. Kaya mga kabataan, tinatawagan natin sa pagboto. Alam natin, botante na kayo. Kung hindi pa, magrehistro na kayo. Alam nyo na kung sino yung tamang iboboto. So yun, alam natin, naging controversial yan sa Pilipinas. No? Itong mga foreign newspaper, nababasa ko yan. Nakalimbag yan, nakapublish yan doon. Sikat na sikat ang Pilipinas that time. Na ngayon ay pinagtatawanan tayo at inuusig. No? Ang pagkakapost niya, sa basa ko, Sara Duterte, the daughter of parang may term na ang pangit, na ganun ang impression mga ka-wonder sa kanya. Not sure kung ano yung term exactly. So yung word mga ka-wonder na Dutertification, is similar nga yan sa denazification, na yung spirito nun mga ka-wonder, yung kanyang impluensya, yung impact niya, para isa itong atomic bomb noong araw na binomba dyan sa Hiroshima, na yung mga bata, pinanganak, mga freaks, may mga deformities. Parang ganun mga ka-wonder, na nagkaroon ng deformity sa puso natin, sa isip natin. Naging traumatic mga ka-wonder. At nung pumasok sa panahon ni PBBM, napakakaiba. Sabi nga Dilima, feel niya parang nakalaya siya. No? So yung post niya na sinabi ng ibang bansa na naintindihan nila, na ibang bansa na yan mga ka-wonder, na nag-post ng ganyan sa kanilang article na about, hindi lang ito politics, this has something to do with humanity, mga ka-wonder. Na hinihiling yung spirito ng galit, hatred, pagpatay, panloloko, pang-fraud, kung ano-ano pa.
dapat iwaksi na yan. Kung may influensya pa yan sa iba-ibang lugar dito sa ating Pilipinas, kailangan natin i-detoxify ang ating bansa. Sa pamamagitan natin mga content creators, mag-spread tayo, mag-share tayo ng positivity, ng pag-ibig contrary dun sa pinakita ng dating administrasyon. So yan mga ka-wonder, hanggang dito lang tayo. Comment down below your opinion kung para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube. Please share this video para malaman nila itong ipinost ng Jakarta tungkol sa Dutertification. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.